Tama yung sabi ni sir. Ay dear, kumpare. Oh, sa pagbabae yung kumare. Grabe. Kitang-kita kayo ngayon, oh. Ang gaganda nyo. Pero, sir, ano, pamigay mo lang benefits mo. Sa mga mahirap. Okay. Huwag na natin pabayan ng mga benefits. Kasi, marami talaga. Sabi ni ba, wow, ang ganda ng benefits. Dito kasi may insurance din. May pag-ibig. May pag-ibig ba kanina? Wala. O mayroon. O, may benefits din yun, sir. Di ba? O, tapos, yung PhilHealth, mayroon. Wala. O, yung ito, module, mayroon din. Pag napuruhan ka, 15,000 US dollars. Na? Tama? Pag hindi, 7,500. Sabi ni ma'am kung magputulan. Ay paano? Kung sa natural death, 10,000. No? Pero magaling kulang-kulang million sir pag 15,000 US dollars. Mas grabe. Yan, sinasabi lang yun para maging aware kayo. Ano man ang mangyayari pagdating sa labas ng bansa, alam ng pamilya mo. No? Pero sana, huwag naman mangyari. Kasi, siyempre, ilang taon ka na, sir? Ha? 32? So, first timer? Yan, mahirap. Hindi ka pa nakabalik ng labas ng bansa, hindi ka pa abroad. Tapos, benefits na agad. Hindi Gutoy, kasi sa panahon ngayon, taas ng mga bilihin. Taas ang bilihin. Kung magpamadali ka. Huwag naman. No? Okay. Sus, nako. Pero dito may insurance. Walang PhilHealth, wala. May insurance din dito. Maganda yun, mas malaki yun, sir. Kasi bakit? Pag natapat ka ng holiday, parang double pay na rin. Ang hina. Ano, gusto mo, sir? Parang double pay. Yung 15,000 US dollars, dito lang yun sa OWA. Sa OWA po yun. Yun yung ilang milyon yun. Nag-3 million yata, 3 millions. Yung insurance. Yung insurance dito, FWD. Swerte kayo. Kasi FWD, hindi PWD. Grabing insurance dito, ang dami. Pati PhilHealth, may insurance din. Puro death. Benefits insurance, no? Okay. So mas maganda, magpakilala muna ako. Kasi baka matapos na tayo, hindi pa rin ako nagpapakilala, no? Maaga kayong makauwi, Inagahan ko kanina, pero sobrang traffic pa rin. Yung driver kasi parang may problema, may yata. May sakit at puso. Okay. Sino mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. 10. Sino mga first timers? Taas yung mga kamay. 11. Sabi ng iba, ano ba tong speaker na to? Speaker ba talaga to o jokes-jokes lang? Bilis magbilang, no? Pero sino mas marami? Anong mas marami? 10 or 11? 11. Hindi na ako nagbilang. Bakit? Bakit ko kailangan pahirapan sarili ko? Sir, ikaw din. Sir, sanay ka ba pahirapan mong sarili mo? Sanay ka na ba? Okay. Ay, nako. Magpakilala lang. Bago ko patuloy. Hi, ma'am. Okay, tuloy-tuloy lang kayo. Hindi lang kayo. Gusto ko sintro na lang dito sa inyo para makita niyo ako, no? Okay. Pangalan ko pala, bilang Mr. Sam Carbaosa, tagapagsalita ng B5 Madigang Star Day. Hindi mo nagtatanong Mr. Sam, bakit pinagito na dito kabinet sa mga services para sa inyo? Hindi mo nagtatanong Mr. Sam, ano naman ang mga services yan ang lagi kong sagot? Ma'am, sir. Mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Grabe. Iba dito, ma'am. Maniwala ka. Lalo na pag wala ka dyan sa loob ng, ng gadget niyan. Mapasaya ka talaga pag nandito ka sa ma'am. Saan kayo sila ngayon, no? Sa Mindanao. Sinong taga Luzon? Luzon. Yan. Thank you, ma'am. Visayas. Taas yung mga may. Oh, Mindanao! Meron? Sabi na, parang narinig ko na to. Okay. Yan. Walang tulog. Okay. Sam Carbaosa. Ang pangalan ko talaga,
Kasi pinaganda ko lang kung dati ko na sa Maynila kasi doon sa probinsya, ang pangalan ko talaga, Samuel. Ang pangit pa. Sabi ko na sa mother ko, bakit ang pangalan ko pangit? Samuel. Huwag ka magsalita, magalit siguro. Tama? Kung anong binigay sa'yo, tanggapin mo. Tapos dito naman pinaganda ko ng Manila. Ayos ba? Grabe. May inaantok wala? Wala. Pagdating sa part ko kasi wala talagang inaantok. Yung gutom, pag uwi, gutom na gutom dito kasi wala pang kain-kain mula kaninang umaga. Pag uwi, after kumagtok, busog na. Busog ng ano, hangin. yan. Kasi walang antok sa akin. Tuloy. Okay. Mrs. Sam, ano pa kayo mo? Balik ka lang dito. Meron akong mahalagang bagay na sasabihin sa inyo na dapat niyong malaman. Okay? Kaya, pag tanong ako, sumagot ko na lang. No? Sagot ka lang ang sagot. Okay. Mrs. Sam, matagal ka na ba sa pag-lecture? Bago lang dito. Pero sa kabila, matagal na po ako. Sino yung ex-abroad? Nung umabot na ng 20 years sa labas ng bansa. Ex-abroad. 20 years. Meron? Wala. 15 years. Meron? Wala din. 10 years. Meron? Wala din. 5 years. Ex-abroad. Thank you, sir. Ikaw ang bida ngayon. Sir, kamusta naman? Pwede ka ba dito? Dito, sir. Pwede ka ba dito? Sir, kamusta, sir? Kamusta, sir? Ilang taon ka sa labas ng bansa? 20 years? 9 years. 9 years! Wow. Sir, tutukan kita ng kamera. 9 years. Sa 9 years na pagkatrabaho mo sa labas ng bansa, sir, kamusta naman? Okay naman. Okay naman. Mayroon ka ba yung naging karanasan, yung magandang karanasan sa labas ng bansa? Yes, sir. Okay, kadalasan maganda. But experience mayroon? Wala naman. Anong ginawa mo? Parang, kasi bakit parang puro ano na lang, good experience. Anong ginawa mo? Sir, puro trabaho. Puro trabaho. Dito ko lang sa pamilya. Video ko lang sa pamilya. Sumasagot naman sila. Okay guys, sumasagot naman, no? Okay. Ngayon, wala kang maging bad na karanasan sa labas ng bansa, no? Wala naman po. Ilang taon ka? 9 years. Opo. Nung nagpidos ka noon, sa bago ka umalis, saan ka nagpidos dito rin? Yes, sir. 2012 dito nung bound to Saudi ako. Pero nung second po, sa Macau na kasi ako. Okay. Nung pagpidos mo noon, nagpidos ka noon, nakita mo ba ako noon dito? Hindi. Hindi. Dito o sa ibang pidos? Sa ibang pilos. Ay, ibang pidos. Hindi mo ako nakita doon. Okay. Kasi, sir, wala naman talaga ako doon. Pero, nung makaalis ka sir sa labas ng bansa, kung wala kang problema, may narinig ka na ba na maraming may problema doon sa labas ng bansa? Yes, sir. Mga ibang kasamahan ko. Mga isang ibang kasama, anong nangyari sir? Hindi siya nagkakasakit. Nagkakasakit? Walang ipon po. Walang ipon? Puro sugal yung ginawa. Walang ipon, puro sulat. Pero may mga pamilya sa Pilipinas sir. Pamilya din po sila doon. Pamilya. Pamilya dito, may pamilya doon. Guys, hirap po eh. Ganun pa lang po eh, OFW sir. Minsan may pamilya dito, may pamilya doon. Kaya yun ang naging cause. Totoo ba sir, sabi nila, minsan pag alis, okay pa sila. Pero nung nasa labas ng bansa, pagbalik, wala na. Wala na po. Hiwalay na sa asawa. Ganun po. Marami pong nagkakaya. Guys, sa mga first timers, nangyayari ka lang ganun. Sino bang unang, ano sir, kumimura yung asawa sa Pilipinas o siya sa labas ng bansa? Nasa labas ng bansa. Sa labas ng bansa. Kasi may nakita-giba doon. Pero meron gano'n din na sa Pilipinas, pag iniiwan ni Mister, naghanap na no? Sino ba ang ilaw ng tahanan, sir?
ang asawa. Ang lalaki, haligi ng Tahanan. Okay. Pag aalis yung haligi ng tahanan, ano ang gagawin ng ilaw ng tahanan kasi naiwan siya sa Pilipinas? Ang walis ni haligi sir, yung bahay, yung iba. Nagigiba? Okay. Kaya naghanap na lang ang ilaw ng tahanan. Kasi pag nagigiba, tama? Naghanap ng ano? Ang ilaw ng tahanan ng ano? Naghanap ng? Haligi, naghanap daw ng haligi. Ay pag ang haligi naman ng tahanan naiwan sa Pilipinas, ang ilaw ng tahanan nasa labas sa bansa, anong ginagawa ng haligi ng tahanan? Ilaw sir. Naghanap ng Ilaw. Madilim na sir. madilim. May sinabi ba tayong masama? Wala naman, di ba? Wala naman tayong napag-usapan. Pero maraming salamat, sir. Yun ang naging karanasan mo, sir, sa labas ng bansa. May naipon na, sir, may naipon. Meron naman ba? Anong naipon mo, sir? Anong napundar mo? May bahay, kotse naman ba? Ah, wala hindi na. May bahay at kutsi. Wow, grabe. Sa 9 na taon, kakutsi ka na. O sino gusto mo kakutsi sa loob ng 9 na taon? Taas yung mga kamay. Bahay. Wala. Thank you, sir, ha? Gayahin mo si sir. Sir, may mga pagsubok minsan, pero nilalabanan ano? Yes sir. Okay, yan. Laban lang, laban. Okay, yan pa ang buhay OFW. Kaya kung magtanong ko sa mga ex-abroad ngayon, maraming ex-abroad, di ba? Ikaw lang, hindi naman ikaw mag-isa, sir. Tama? Marami pang ex-abroad yan. Ex-abroad. Isang tanong, isang sagot. Tagumpay naman si sir. Ex-abroad. Masarap buhay OFW, hindi. Masarap naman. Pero kung sa diretsang sagot, masarap buhay OFW, hindi. Isa lang, either masarap o hindi. Masarap buhay OFW, hindi. Hindi. Kita niyo, pinili ng iba, hindi. Sir. O ngayon, sabi ng iba, hindi. No? Normal lang pag first timer ka, papasok sa isipan mo, hindi. Oh, kaya minsan sinisi ko yung katabi. Tuloy pa ba tayo? Oh, ang tanong, mga first timers, ang tanong, isigaw, tuloy, hindi. Tuloy. Isa pa, tuloy, hindi. Tuloy. Tuloy. Tuloy ang laban. Ma'am, nung ex-abroad ka, mapatunayan mo kung gaano. Katotoo yung sinasabi ng mga ex-abroad na hindi masarap. Di ba, ma'am? Pag alis mo pa lang sa Pilipinas, nung hinatid ka na sa airport, tawa ka kasi siyempre, makalis ka na, no? Unang pag-alis mo. Pero anong naramdaman mo nung unang pag-alis mo? Lungkot. Kasi nasa airport ka na. Nung tinawagan ka na doon sa, Immigration. sa immigration, for final security check, hindi mo pa alam kung tuloy talaga o hindi kasi final security check, no? Sinabi dito kanina. Hindi ko nanood, ha? Kabisado ko lang yun. Di ba? Yun. Siyempre, kailan tanggalin mo lahat ng anong abubot mo dyan pag nagpa-check ka for final security inspection. Kasi pag hindi mo tinanggal, pati lahat yung dapat tanggalin, hindi mo tanggalin, lalo na lalagi. Pag tumunog yan, maituloy ka, no? Hold ka, no? Maho-hold ka. So ngayon, nakalusot ka man. Tapos, unti-unti na, papasok mo na sa loob. Hanggang sa nakasakay ka na ng plane. So, lungkot ang naramdaman mo. Tama? Tapos, nung lumipad ng plane, unti-unti na umangat, gusto mo mang silipin mo mahal mo sa buhay. Kasi hindi mo naman talaga makikita kasi lumipad na eh. Hanggang sa pumasok na sa ulap, di ba? Pagpasok doon na sa ulap, wala ka nang makita, puro ulap na lang sa baba, di ba? Yung mahal mo sa buhay, nakaganito din. Nakaganito rin, oh. Hindi mo na talaga makita. Ngayon, sobrang sama na talaga ang pakiramdam mo. Sobrang lungkot. Hanggang sa narating sa labas ng bansa, no? Hanggang kinabukasan, umpisa ng trabaho mo. Tapos, nung magtrabaho ka na, hanggang sa matapos ang trabaho mo, nakakaramdam ka ng gutom at pagod. Tama? Pero nung tinawagan mo, gusto mong tawagan isa sa mahal mo sa buhay, hindi mo magawa-gawa. Bakit? Wala naman talaga sila doon. No? Kaya ang gagawin mo, para na makakain, self-service. No? Self-service. Pay
as you order. Tama? Ganun eh. Di ba? Yun. Naggawa mo lahat tapos habang kumakain ka, umpisa nang tumutulog ang luha mo. Kasi iba talaga, no? Pero may isa kang naisipan. Anong ginawa mo? Tinawagan mo na ang mahal mo sa buhay. Nung tinawagan mo, nag-ring naman ang cellphone. At ang naisipan mo, hindi lang tawag, i-video call mo pa. Nung inupin mo yung video call mo, nakita mo siya. Nakita ka rin niya. Tama? Tama? Ano, totoo. Pero nung medyo ilang minuto ang nakalipas, biglang nag-brown out. Nawala yung signal, nawala ka rin. Tama? Nawala siya, nawala ka rin. Anong maramdaman mo? Sobrang sama ng pakiramdam. Ganun po, kung bakit sabi ng mga ex-abroad, hindi masarap. Bukas, trabaho ka na naman. Umpisa na naman ang iyong hindi kalbaryo ha. Umpisa na naman ang pagpakahirap mo. Trabaho ka ng trabaho. Tapos, ayan na. Hanggang sa tuloy-tuloy, hanggang sa umabot na ng 15 days, hanggang sa umabot na ng 1 month, tapos nakapag-isip ka na magpadala sa pamilya. Tapos nung sumahod ka na, pinadalhan mo na. No? Tandaan na, hindi lang mahirap, sobrang sakit pa ang maramdaman mo. Pero nung magpadala ka na, sobrang sarap naman. Bakit? Nakapagpadala ka na. Kaya tuwang-tuwa ka. Mas lalo silang natuwa sa ginawa mo. Tama? Mas lalong natuwa yung pamilya mo. Kasi, ayan na, nagpapadala na. Nung magpapadala na, ayan. Walang magawa kasi wala namang trabaho. Ikaw lang naman inasahan. Trabaho ko ng trabaho, nandoon na. No? Hala, hataw ka ng hataw ng trabaho. Ito na. Kasi napadalhan mo na. Hindi pa nga nagtapos ang isang buwan. Nagre-ring naman ang cellphone mo. Tawag naman ang tawag. Kailan ka magpadala? Puro na lang padala. Umaasa na kasi sa'yo. Dahil wala pang sweldo o dumating ang isang buwan, tapos ang isang buwan. Dahil na-delayed ang sahod, tuloy-tuloy kang kinukulit. No? Kulit. Tawag ng tawag. Anong maramdaman mo? Doon na unti-unti mawala yung naramdaman mo na pagmamahal. Bakit? Kulit. Hindi pa nga tapos. Isang buwan. Nangihingi naman. Ang nangyari, ganito, lalaki pa. Ang naghintay ng padala. Ilang buwan na nakalipas, nagreklamo na, sir. Tulungan niyo ako, sir. Sir, bakit ka parang umiyak na parang problemado ka talaga? Kasi, sir, ilang buwan na, sir, hindi nakapagpadala si Mrs. Hindi niya alam. Hindi na sumasagot. Inuupan na pala ng cellphone. Dahil sa kakulitan. Nagreklamo. Year 2003. Si Mrs. pa nireklamo. Tapos sabi ko, ibigay mo ang number ni Mrs. mo. Mag-text mo sa akin. Nakakuha ako ng info sa asawa. Ma'am, bakit hindi ka na daw nakapagpadala kay Mr. Sir, wala namang trabaho yan. No? Sa bahay lang yan. Kunyari, nagbabantay ng anak namin, pero sugaro yan siya, lasinggo. Kita mo? Kaya kawawa, dapat, yung magrereklamo, yung asawang babae, ang magrereklamo sa lalaki. Tama mga ma'am? Hindi yung lalaki ang magrereklamo sa asawang babae. Grabe. Sino masisipag? Babae o lalaki? Guys, sila lang daw ang masisipag. Paano naman tayo? Hindi lahat, no? Ganon ang nangyayari. Kaya kadalasan, pag tinanong mo, ma'am, ilang balik ka na sa labas ng bansa, sir, pang-apat na. Buti naman, buo pa rin ang pamilya mo. May asawa ka pa rin. Sabi niya sa akin, sir, malapit na. Grabe. Kaya kadalasan, mga OFW sila hiwalay sa asawa. No? Sana huwag nyo namang gawin. Huwag ka namang padala ng tukso kung nasa labas ka ng bansa. No? Sa mga ex-abroad, una pa lang yan. Pero pag balik, nako, pag nakapag-isip yan, kasi bawal doon yung walang marriage contract, no? Ilan may marriage contract ka. Pero ang iba ginagawa kasi marami nang alam. Sabi sa akin, sir, marami naman doon eh. No?
Ano? Yung fake marriage contract. Mayroong pag 500. Mayroon ma'am, no? Nakabili ka na rin. Alam na alam, sir. Mayroon. Okay. Kaya pag nag-abroad yan at nandoon kayo sa labas naman sa medyo kunting iwas, ilag-ilag ka muna. Maraming alam. Okay. Merong tag 2,500, merong tag 3,000. Mas maganda daw yun. Hindi nag-anong halatado na fake. Yan, ex-abroad yun. Oh.